Ang Houston Rockets ay isa sa mga team na pinapanood ko ngayong season. Yes, I can't believe I'm saying that. Dahil sa dalawang nagdaan na season, ang Houston Rockets ay isa sa mga masasakit sa mata panoorin na team. Sa nakalipas na dalawang season, ang kartada nila ay 42 wins and 122 losses. Kaya tila nagsawa na ang Houston Rockets organization sa talo. Sabi nila, tama na, sobra na, baguhin na natin ang kultura, ibalik na natin ang Houston Rockets sa winning culture. Kaya ng off-season, kinuha ng Houston Rockets organization ang serbisyo ni Coach Ime Udoka, ang dating coach sa Boston Celtics. And after 14 games played ngayong season, ibang-iba ng Houston Rockets ang napapanood natin. Sasabihin ko sa inyo ang 5 dahilan kung bakit. Number 1 reason, bakit ang Rockets ay maganda ang nilalaro ngayon. Ime Udoka. Si Ime Udoka ay kinuha ng Houston Rockets last season with the new sheriff in town na kilala sa pagiging matigas at walang sinisino, superstar ka man o bench player. Sa press conference pa lang ay sinabi niya na, "Now, we want the guys to buy in. Youth is not an excuse. If you make mistake, I'm not going to sweep it under the rug because you're young and you can make the same mistake over and over and over." With Coach Udoka defensive philosophy and the players buying in, ang resulta ay ito. Sa nakalipas na dalawang season, ang Rockets ay pinakahuli sa pagdating sa depensa. And after 14 games played this season under Coach Ime Udoka, ang Houston ay isa sa mga team na matataas ang rating. Yan ang matatawag ko na Udoka effect. And the second reason why Houston Rockets are good this season ay si Alperen Sengun. Alperen Sengun as the main focus of the offense of Houston Rockets is putting a very impressive number para sa 21-year-old. He's averaging 20 points, 99.1 rebounds, 5.6 assists. Balikan natin ang laban ng Lakers at Rockets. Natalo ang Rockets sa score na 104-105. Only a 1-point margin. At majority ng third quarter ay nakaupo si Alperen Sengun dahil sa foul trouble. Kaya in my opinion, iba ang magiging resulta ng laro kung si Sengun ay naglaro ng third quarter. Paano ko nasabi? I'll tell you why. Ang Rockets ay na-outscore ang kalaban ng 10.9 points per 100 possession kapag si Sengun ay nasa loob ng court. Kapag si Sengun naman ay nasa bench, ang Houston Rockets ay na-outscore ng kalaban ng 5.1 points per 100 possession sa mga minuto na wala siya. So, ang laki na ang diferensya kapag si Sengun ay nakaupo at si Sengun ay naglalaro. Kaya ako nasabi na magiging iba ang resulta ng laban ng Lakers versus na Rockets kung si Sengun ay hindi na foul trouble. Gets nyo? But let me know, sabihin nyo sa akin kung ano opinion nyo. At pangatlong rason kung bakit ang Rockets ay maganda ang nilalaro ngayong season. Dahil yan kay Dillon Dylan Brooks. Si Dillon Brooks ay isa sa mga pre-agency signing ni Coach Ime Udoka at hindi siya nagkamali sa pagkuha dito. Si Dillon Brooks ay malaki rin ang ambag ngayon sa opensa. Siya ay may average na 13 points, 3.8 rebounds, and shooting 47% on the field. His 3-point shooting also improved. He's shooting 46% in 3 points. Pero hindi natin kilala si Dillon Brooks para sa kanyang opensa. Nakilala natin si Dillon Brooks dahil sa kanyang depensa. Siya ngayon ang enforcer ng Houston Rockets. At si Dillon Brooks, kilala na natin yan sa pagiging kilala natin sa defensive tenacity. At nakakahawa ang kanyang energy sa loob ng court. Pati ang mga batang manlalaro na si Jalen Green at Jabari Smith, pag pinapanood ko sila ngayon, ang galing na nila ngayon dumepensa. Hindi na katulad ng mga nakaraang season na wala lang, bara-bara na. Diba? Kaya, si Dillon Brooks ay ang tipo ng player
na mamahalin mo kapag siya ay nasa team mo, pero isusumpa mo kapag kalaban mo. Ayan ang tipo ng player si Dillon Brooks. Kaya malaking tulong yan sa malaking tulong si Dillon Brooks ngayong season sa Houston Rockets lalo na sa mga bata. At ang pang-apat na dahilan kung bakit maganda ang nilalaro ng Houston Rockets ay dahil yan sa dalawang veteranong si Fred VanVleet at si Uncle Jeff Green. Yeah, ang dalawang ito ay isa rin sa mga free agency signing ni Coach Ime Udoka ng off-season. Ano ba nabibigay nitong dalawa? Saan natin kay Jeff Green? Si Jeff Green, fresh na fresh galing sa Denver Nuggets, katya-champion lang. Bilang isang 37-year-old na forward, malawak na ang karanasan at malawak na eksperyensya sa loob at labas ng court. Siya ang nagbimistulang kuya ng mga batang manlalaro. Isipin nyo mabuti ang Houston Rockets, halos lahat ng mga player niya puro mga bata. Nasa mga early 20s pa. So kailangan nila ng So maganda ang ginawa ni Coach Ime na kumuha ng dalawang veterano, parehas pa silang may championship pedigree, para magabayan ng mga bata kung paano maglaro at maging professional. At tuluyan na rin mag-buy-in kung ano man ang gusto mangyari ng coach. Ganon din si Fred VanVleet. Siya ang nagiging court general pag nasa loob siya ng course. Siya ang nagbibigay gabay sa mga bata kung paano lumaro. Malaking tulong din si Fred dahil sa mga defensive scheme na ginagawa ni Coach Ime Udoka. And then number 5 reason why the Houston Rockets are good this season ay Jabari Smith and Jalen Green. Jabari Smith and Jalen Green, they're growing in front of our eyes. Hindi na to yung mga totoy na napanood natin ng nakaraan 2 taon. Nakikita ko na ang maturity ni Jalen Green. Madepensa man sa opensa. Hindi na lang siya tira ng tira katulad ng dati. Ngayon, he pick his own shot. He scored 25 points. Very, very smart. He scored 25 points against KCP. Right? Kilala natin si KCP sa isa sa mga pinakamagaling na perimeter defender ng NBA. With Jalen Green scoring 25 against him, that's big time, man. Kaya nakikita ko na si Jalen Green, mataas pa ang ceiling niya under kay Coach Udoka at tuluyan pa mag-i-improve sa mga susunod pang mga laro. And sa Jabari Smith, kung napanood nyo yung laban ng Clippers at ng Rockets, mapapansin nyo doon sa sa crucial minutes ng laro ng fourth quarter, binabantayan niya si Kawhi. Si Kawhi ang kanyang binabantayan. And Kawhi Leonard didn't score against him. Sayang nga lang kasi medyo sinuwerte si James Harden, tumira ng 3 points. Na-foul pa. So 4 point play. Kaya sila natalo. Isipin nyo halos ang mga talo ng Rockets, kundi 1 point, 2 points. Ibig sabihin yan, depensa ng Rockets is top notch. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi na sila yung Houston Rockets na parang bonus round lang. Ito ang Houston Rockets na pumapalag kahit kanino. At hindi lang sa depensa maasahan si Jabari Smith. Si Jabari Smith ay umi-score ng 13 points at kumukuha ng 7 rebounds. So, he can do it both. He can play offense, he can play defense. Right? At nasabi pa nga ng dalawang ito na sawa na sila matalo. Yes, sinabi nila ito. Sabi ni Jalen Green, I'm tired of losing. Sinabi rin na Jabari Smith, I'm tired of losing. I think this time, these kids, Jalen Green
and Jabari Smith will blow up. It's only my opinion. Let me know what you think. Watch out for the Houston Rockets. Dahil papasok sila sa play-in. At kung magtutuloy-tuloy ang ganitong laruan ng Houston Rockets, hindi malayo na isa sila sa maging playoff team ng West. Yes, playoff team ng West. Kaya wag niyong malitin ang Houston Rockets ngayong season. Dahil sila ang magiging surprise team ng NBA next year. So let me know what you think, guys. Give me your opinion. Put it in the comment if you want. And subscribe for more sa Ibalita Sport. This is Ray. Thank you.